Alam niyo ba mga kasari na hindi maganda makipagkumpetensya sa ibang tindahan? Yes, oo. Dahil dyan nagsisimula ang inggitan. Yan ang number one na dapat mong iwasan. Bagkus gumawa ka ng paraan para mabenta ang iyong tindahan. At ang iyong pakikisama ay iyon ang pinakamahalaga. Anyway, bago nga ako magsarado ng tindahan ay binibilang ko nga muna kung magkano ang binta ko sa buong araw. At kahit paano ay okay naman ang binta ko buong araw kahapon. Alam mo yung pakiramdam na ang daming tindahan sa lugar nyo, napapa-overthink tayo minsan na makakabinta pa ba ako ng malaki dahil may bago nang ang tindahan? Oo naman, makakabinta tayo. Pero minsan nga, di natin maiiwasan na mag-overthink paminsan-minsan. Which is normal lang naman yun. Pero okay lang yan, ganyan talaga ang buhay may tindahan. Wither-wither lang talaga ang bintahan natin dito. Basta huwag mo lang kakalimutan palagi ang maging matyaga sa pagtitinda. At iyon ang pinakamahalaga. Alam niyo ba kasari, nagsimula din kami sa maliit na tindahan? Natawa pa nga ako noon dahil si mama nga talaga ang nagsimula magtinda dito sa aming teres. Nagsimula nga siya dito, yung mga grocery niya ay pinagsasampay niya dito sa teres na to. At pag nagsasarado siya ay pinapasok naman niya sa kusina. At nalaman ko nga ayon nung sinabi sa akin ng aking kakilala na taga dito nga sa amin. At nung umuwi nga ako galing Maynila, ayun dinagdagan ko nga siya ng 15,000. So madami-dami na nga yung kaunti pero dito pa rin kami sa teres. Nung nakabalik na nga ako ng Maynila, ayun nagdagdag ulit ako ng puhunan. So nag-decide si mama dahil marami-rami na nga ang aming paninda, na ilipat na nga ang tindahan dahil marami-rami na nga. Sinadjust niya sa akin itong private sala nga namin noon. At ayun, dito na nga kami medyo lumago-lago dahil dinagdagan ko ng dinagdagan ang aming paninda at lahat ng aming mga kinukuha dito ay binabayaran. Nag-focus nga lang talaga ako sa kakatrabaho at kakaipon ng pera dahil gusto ko nga talaga magkaroon kami ng malaki-laking tindahan para dito na kami kukuha in the future na wala na akong trabaho. At laking pasalamat ko nga na lahat nga ng aking mga naipon ay pinasok ko nga dito sa tindahan. At ito na nga ang inyong tindira ay nag-stay na nga dito sa tindahan for good at hindi na nagtrabaho. Simula kasi nung nawala ang papa ko, na-realize ko na dapat pala ay dito na lang talaga ako sa bahay dahil meron na rin naman akong negosyo. Paminsan-minsan may mga nagtatanong nga sa akin bakit dito na daw ako nakatira. Syempre hindi madali ang buhay may tindahan, lalo na kay mama na may edad na. Dahil malayo ang mga binibilhan namin itong mga paninda, ay kailangan malakas talaga ang iyong katawan. Dahil si mama ay may edad na, ayun nag-decide nga talaga ako na dito na lang ako manirahan. So sa ganon kami nagsimula magtindahan, lalo na sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang pinuhunan ko dito nung nagsisimula pa nga lang kami. Sa ngayon ay hindi ko masasabi na malaki na pero nasa more than 100,000 na po ang puhunan ng tindahan ko ngayon. Natapos na nga ako magsarado ng tindahan at 9:30 na nga ng gabi iyan kagabi. Dahil sa sobrang uhaw ko, ayan napainom pa talaga ako. So ayun lang mga kasari yung masishare ko. Thank you so much for watching. Sana hindi kayo magsawa kakasuporta sa aking mga vlog. God bless mga kasari. Kami dito. So